Amen po? Kumusta po ang lahat? Napil po ba natin ang Holy Spirit? Praise God po at kasama po natin ang banal na Espiritu. Amen? So handa na po ba ang lahat? Sa salita ng ating Panginoon? Amen. Kumusta po ang ating buong linggo? Amen. Praise God po. Amen po. So ang ating punting ngayon is still po ay nasa end times pa rin po tayo. Amen. Handa na po ba tayo sa end times? Amen. Praise God. So alam po natin na tayo po mga Kristiyano, ito po yung ating pinakahihintay. Tama po ba? Amen. Praise God po. So ang ating pong passage ay magmumula po sa Book of Luke. Chapter 12, verse 35 to 40, English Standard Version. Amen? So, mangyari pong tayo po lahat ay tumayo at bigay galang po sa salita ng ating Panginoon. Amen. Sabi po rito, sa verse 35, stay dressed for action and keep your lamps burning. Amen? Sa 36 po, sabi niya, and be like men who are waiting for their master to come home from the wedding feast, so that they may open the door to him at once when he comes and knock. At 7 po, sabi niya, blessed are those whom the master finds awake when he comes. Truly, I say to you, he will dress himself for service and have them recline at table. And he will come and serve them. Kasi po sabi niya, if he comes in the second watch or in the third watch and finds them awake, blessed are those servants. Kasi po sabi niya, but know this, that if the master of the house had known at what hour the thief was coming, he would not have left his house to be broken into. You also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Let us bow down and let's pray. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, minsan pa, Ama, salamat po sa mga oras na ito, yung Panginoon, na idinako mo ang aming mga panyapak sa lugar na ito, Panginoon kong Diyos, upang marinig ang iyong mga salita sa mga oras na ito. Lord God, Ama, dalangin po namin, Panginoon, na tanging mga salita mo lamang siyang aming maririnig sa gabing ito, Panginoon. Buksan mo po, Panginoon, ang aming mga pangunawa, Panginoon kong Diyos, ang aming mga espiritual na puso, ang aming mga espiritual na kaisipan, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na iyong mga salita ay maging payak, Panginoon, upang ito'y aming maunawaan, Panginoon, ayon sa iyong kagustuhan, Panginoon Diyos. Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, at tulungan po ang mga bumabalakid sa aming paglapit sa iyong banal na harapan sa mga oras na ito, Lord. Lord, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng mga pagkakasala na aming nagawa, maging ito man ay sinasadya o hindi, Panginoon. Patawarin po ninyo kami, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Salamat po, Ama, sa lubong na bubo sa krus ng Kalbaryo na siya nga pong naglinis sa lahat ng aming karumihan. Ama, maraming salamat po, Panginoon. And Father God, as I speak to your people, Father God, use me, Panginoon, as an empty vessel, O Lord God. Truly, Lord God, apart from you, I am nothing, Lord God. I am just like a filthy rag, Lord God. But it is a great privilege, O Lord God, to speak before your people, O Lord God. Kaya po, Panginoon, hayaan mo na ikaw lamang ang siyang makita sa gabing ito. Ikaw lamang po, Panginoon kong Isus, ang siyang makita sa aming kalagitnaan. At ikaw po, Panginoon, ang tunay na maging sentro ng buhay ng bawat isa. Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. At muli po, Ama, sa iyo po namin maingat na ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat. In Jesus' name we pray.
Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. So, ang ating pong pag-uusapan ngayon is all about readiness. Are you ready, mga kapatid? Sino po rito ang matyagang naghihintay kapag may mga kausap or may mga ka-appointment? Tayo po ba yung mga taong madaling mainip kapag hindi tayo na sipot ng ating mga kausap? Are you ready, mga kapatid? Amen. Praise God. Hallelujah. So, ngayong gabi pong ito, ating pong pag-usapan kung paano nga po ba tayo dapat maghanda sa ating spiritual na buhay. Amen? Believers are mandated to be vigilant in these end times. Agree? Believers must be vigilant. We are mandated to be vigilant in these end times. Kung mapapansin po natin, mga kapatid, kung ano pong nangyayari sa ating mga kapaligiran, that is all the signs ng ating pong Panginoon ay malapit nang bumalik. Amen? Sabi po sa Bible, wars, nation against nation. Kingdoms against kingdoms. Amen po? Which is yan po yung currently na nangyayari ngayon sa ating kapaligiran. Amen? But the question is, are you ready, kapatid, sa pagdating ng ating Panginoon? Amen? Kaya nga po sabi ko rito, believers are mandated to be vigilant in these end times. You must be ready. You must be ready sa pagbabalik ng ating Panginoon. Question is, paano nga po ba tayo dapat maghanda bilang isang mananampalataya sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus? I believe na lahat po tayo dito ay naniniwala na ang ating Panginoong Hesus ay muling babalik sa kanyang takdang panahon. Amen? Amen. Why? Because we Christian, this is our very hope. Tama po? Na lahat po tayong naririto sa muling pagbabalik ng ating Panginoon ay makakasama po pagka po ang Panginoon ay dumating na. Pag dumating po ang panahon ng rapture. Question, kapatid, is paano ba pinaghahandaan ang pagbabalik ng ating Panginoon? O naghahanda ka na ba? Amen? Sino po ba rito pagka may mga parating na bisita sa bahay, talagang inihahanda ang bahay o kapag darating ang pyesta, inihahanda ang bahay talaga inaayos para lang magalak ang kanilang mga bisita. Tama po? Kung dito sa mundong ito, pinaghahandaan po natin kapag tayo ay may mga kausap, kapag tayo ay may mga ini-expect na darating. Lalo tigit kapag ka-importante sa buhay natin. Dapat po, masigit po natin paghandaan ang muling pagbabalik ng ating Panginoon for this end time season. Amen? Kaya nga po sabi rito, stay dressed for action and keep your lamps burning. Sabi po niya, stay in action. Ito po yung sinasabi po rito, yung faith with action. Amen? Kaya nga po sabi niya, and keep your lamps burning. Tanong, kapatid, pakikalabit mo nga ang iyong katabi na nag-aapoy pa ba ang iyong lampara? O baka ito ay umaandap-andap na? Amen? Baka mamaya konting hangin lang ang lampara mo, patay na kasi kulang na sa gas. Kulang na sa langis ang iyong lampara. Amen? Dahil magmamahal na yung gas, kaya kinukulang na ng gas yung lampara mo.
Kapatid, ang sinasabi po rito na keep your lamps burning, yung iyong pananampalataya, it must be in action. Amen? It must be na tayo pa bilang mga Kristiyano nakikita sa buhay natin ang Panginoong Yesus. We must be the light and salt of this world. We, Christian, dapat po tayo ang nagsisilbing ilaw ng mundong ito. Bakit? Kasi nga po ang mundong ito ay padilim na ng padilim. Amen? Amen. Especially po ngayon, malapit na dumating ang ating Panginoon. Titignan po natin ang mundong ito kung ano-ano na po ang mga nangyayari sa mundong ito. Yan po ay nakasaad sa Biblia. Amen? Kaya nga po, marapat lamang po na tayo mga Kristiyano ay maging handa sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Paano nga po ba tayo maging handa o paano po natin dapat paghandaan ang pagbabalik ng ating Panginoon? Kapatid, ang mga pamamaraan ng paghahanda sa pagbabalik ng ating Panginoon, kapatid, nandiyan po yung tinatawag natin devotion. Amen? Do we still do our devotion to God? Do we still devote ourselves to God? Or mas marami kang priority ang mundong ito? Mas priority mo ang mundong ito kesa sa Panginoon. Remember this, kapatid, ang sabi po ng Bible, what the benefit of man if he gains the whole world but he loses his soul? Amen? We must be ready, mga kapatid, sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. We are running out of time, kapatid. Wala na po tayong panahon para makapagmingle sa mundong ito. Wala na po tayong panahon para makipaglaro sa ating pananampalataya. Baka mamaya, kapatid, sa pagbabalik ng ating Panginoon, lahat ng kanyang tutulog-tulog, maiwan ka pagdating ng rapture. Amen? Kaya nga po sabi niya, stay dressed. Kasi nga pag dumating ang ating Panginoon ay hindi ka mabihis, kapatid, maiiwan ka. Kapag ka ba may lakad ka, di ba excited ka magbihis? Lalo especially kapag ka ang lakad mo ay importante sa iyo. Kapag ka may ka-appointment ka, magbibihis ka ng napakagara upang makikita lamang kung gaano ka naganda. Bibili ka pa ng mga bagong damit, bibili ka ng mga bagong sapatos. Tama ba? Kung dito po sa mundo ganyan tayo maghanda sa ating pananamit, paano pa sa paghahanda po natin ng pananamit natin para sa Panginoon? Pananamit ng pananampalataya. Paano po tayo makapagdadamit ng pananampalataya, kapatid? Meron ka pa bang regular prayer time? Kumusta ang prayer life mo? Nakakapag-share ka pa ba ng gospel, kapatid? Nasisira mo pa ba, kapatid, ang iyong mga kaibigan, mga magulang, kamag-anak, kasama sa bahay? Kapatid, ito po ay isa lamang sa pamamaraan o dapat natin gawin sa paghahanda natin sa pagbibihis sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya po sabi niya, stay dressed for action and keep your lamps burning. Dapat po makita yung pagliliyab ng ating lampara ng pananalangin, makita ang pagliliyab ng lampara ng ating pananampalataya, makita ang lampara ng pagliliyab ng lampara ng ating pagmamahal. Makita sa buhay natin, in short, ay ang ating Panginoong Yesus. Why? Remember, kapatid, we are the ambassadors of Christ. We represent Jesus Christ in this world. That's why we must live in a holiness. We must live like Jesus.
Amen? We must drink like Jesus, kapatid. Wala na po tayong oras. Time will running out. Amen? Dito po sa 36, sabi niya, and be like men who are waiting for their master to come home from the wedding feast, so that they may open the door to him at once when he comes and knock. Sa tingin mo, kapatid, kapag dumating ang iyong boss na kung sa opisina dadatnan kanya, dumating siya sa opisina na yung pinagtatrabuhan mo, hindi kanya dadatnan, ano kaya sasabihin sa'yo? Kung nakita ka ng amo mo nagbubulakbol, na hindi mo ginagawa yung mga gawain, ano sa tingin mo sasabihin ng gagawin ng boss mo? Amen. You will be fired. Tama po? Same thing po, kapatid, sa ating buhay espiritual. Tandaan nyo, kapatid, kapag dumating ang ating Panginoong Hesus sa mundong ito, na ikaw ay kukuya-kuya-kuy, ano sasabihin sa'yo? Masalap. Amen? Kaya nga, kapatid, we must be ready. Are you ready, kapatid? Are you ready to face our Creator? Are you ready to face our Jesus Christ? Our living hope. Amen? Kaya nga po sabi rito, Matthew 5:4, sabi niya, you are the light of the world, a city set on a hill cannot be hidden. Meron bang nagsindi ng ilawan tapos inilagay sa ilalim ng takalan? Hindi, di ba? Kaya ka na nagsindi ng ilaw upang magliwanag ang iyong kapaligiran. Tama ba? Now, kapatid, tandaan po natin, ang mundong ito ay padilim na ng padilim. Kaya nga ikaw ay naririyan bilang Kristiyano upang ang mundong ito ay magliwanag. Makita na ang iyong ilawan ay nagliliwanag. Makita ang banal na Espiritu sa iyong buhay. Makita ang ating Panginoong Hesus sa iyong buhay. Makita ang kaibahan ng mga Kristiyano sa mundong ito. Amen? Kaya nga po, ano po sabi ng Bible? Ano po sabi ng do not conform to the pattern of this world. Amen? But by renewing your mind, dapat po makita ang mundo ito ang ating bilang Kristiyano. Amen? Kapatid, wala na po tayong panahon para makipag-compromise. Amen? Wala na po tayong panahon, kapatid, para makipaglaro pa sa mundong ito. Bukas makalawa, darating na ang ating Panginoon. Amen? Kaya nga po, lagi ko sinasabi sa inyo, mga kapatid, seryosohin na po natin ang ating paglilingkod. Kung maglilingkod po tayo sa Panginoon, ibigay na po natin lahat. Huwag na po tayo magtira. Amen? Give the best shot, kapatid, for our God. Para na sa ganong pagdating ng panahon na humarap tayo sa ating Panginoon, ano ang gusto niyong marinig sa Panginoon? Yung sinasabi niya, I never knew you. O yung sasabihin sa inyo ng Panginoon, welcome, my good and faithful servant, and share to your master's happiness. Amen? Alin ang gusto niyong marinig? It's your choice. Kung magsaserve kayo faithfully till the end of time. Amen po? Kaya po, sabi nga po rito, you are the light of this world. Ibig po sabihin, kapatid,
kahit umulong pa ng napakalakas, hindi po mamamatay ang inyong ilawan. Ano po ang ibig sabihin nito? Kahit anong problema meron ka sa buhay, kailangan nakikita pa rin sa iyo si Kristo. In a way na makikita ka kung ano ang kaibahan mo sa mundong ito. Amen? Kahit anong struggle yan, kapatid, ang ilaw natin dapat magliliwanag. Ganyan po tayo makikita ng kaiba sa mundong ito. Amen? Kasi sabi nga po na, hindi po dapat maitagot. Sabi niya rito, a city set on a hill cannot be hidden. Huwag mong itago. Amen? In Acts chapter 13 verse 47, sabi po niya rito, for so the Lord has commanded us, saying, I have made you a light for the Gentiles, that you may bring salvation to the ends of the earth. So, pansinin po natin, mga kapatid, ang sabi po rito ng Panginoon, for so the Lord has commanded. Kita po natin, we are all commanded to share the salvation, the gift of salvation. We are all commanded to share Jesus Christ. Huwag kang maging makasarili, kapatid. Huwag mong susuluin kung anong natanggap mo. You must declare the goodness of Jesus Christ in your life. That is the real love na magagawa mo para sa iyong mahal sa buhay, para sa iyong mga kamag-anak, para sa iyong mga kaibigan, is to share the love of Christ. Why? Because Jesus Christ alone is our blessed hope. Jesus Christ alone is the way unto salvation. Wala po tayong ibang kailangan sa mundong ito. Nowadays, mga kapatid, especially nowadays, kung hindi ang ating Panginoon. Amen? Kahit makamtan mo ang buong mundo, kung wala kang Kristo, ikaw ang pinakakawawang tao sa mundo ito. Akala niyo ba ang kawawang tao, yung taong nagpapalimos, natutulog sa kalsada? No. Ang pinakakawawang tao ay yung taong walang Kristo sa buhay. Amen? Kaya nga kapatid, tandaan mo, ikaw na may Kristo sa buhay, ikaw na Kristiyano na namumuhay ayon sa kagustuhan ng Panginoon, ikaw ang pinakamayamang tao. Why? Pagdating natin sa langit, tandaan nyo, doon, kanya-kanya tayong mansyon. Doon ang tatapakan natin mga ginto. Kung dito, nagbe-bed space lang tayo, doon kapatid, meron ka sariling mansyon. Ba't ang tanong, nagtutuloy-tuloy ba ang construction ng mansyon mo? Paano nga ba mabuild ang mansyon nito? You can build your mansion in the heaven on what you are doing here in this world. For the glory of God. You can build your mansion in heaven sa iyong mga ginagawa rito, sa iyong pananalangin, sa iyong pag-aaten ng mga gawain. Amen? Tandaan nyo kapatid, pagdating doon, wala nang barong-barong. But it's up to you kapatid, kung paano ka namuhay dito sa mundo. Amen po? And sabi niya, for so the Lord has commanded us, saying, I have made you a light for the Gentiles. Kasi nga po, ang sabi nga po ng Bible, salvation comes
by hearing and hearing the Word of God. Ang sabi po ng Romans chapter 10, verse 17. So paano naman po nila maririnig ang salita ng Panginoon kung walang magpaparinig sa kanila? Tama? That is why, kapatid, ikaw ang magiging bibig ng Panginoon sa mundong ito. Ikaw ang magiging ilaw ng mga taong nagdidilim ang buhay. By the grace of God. Amen? Ano kapatid, we are so privileged to share the gospel. We are so privileged. Bakit? Marami po ang gustong mag-share pero hindi nila magawa. Bakit? Kasi nung nakakilala sila, wala na silang kakayahan. Nakakilala sila, bedridden na sila. Nakakilala sila, matanda na sila. Nakakilala sila, hindi na nila kaya. Ba't ikaw kapatid? Because of the love of God, you are here. Amen? That is the love of God. That is why, kapatid, you have to share the love of God. Amen? Malinaw po na sinasabi dito, for the Lord has commanded. Hindi po ako nagsabi niyan, ang Bible. Our God Himself is the one who command you to share the gospel, to share the salvation for those who lost. Kakayanin mo ba, kapatid, na yung mga mahal sa buhay, alam mo kung saan sila papunta? Na alam mo meron kang magagawa, pero hindi mo ginawa? Tama? Yun po yung pag hindi mo sinya, kapatid, yan yung tinatawag na selfish. Amen? Huwag po tayo maging makasarili, kapatid. Share the love. Amen? Sabi po rito, Ephesians chapter 5, verse 8. For at one time, you were darkness, but now, you are light in the world. Walk as children of light. Sinasabi nga yung kapatid. Minsan po tayo naging nasa dilim-dim po tayo. Tama? Naglakad din po tayo minsan sa buhay natin sa kadiliman ng mundong ito. But praise God, tayo po ngayon ay nasa kaliwanagan na. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Sa pamamagitan ng pagmamahal ng ating Panginoong Yesus. Dahil ang iyong kasalanan at ang aking kasalanan ay pinagbayaran ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Upang ikaw ay mapunta sa kaliwanagan. Amen? Kaya nga po sabi dito, but now, you are light in the Lord. Walk as a children of light. Ano po ang napansin niyo sa verse na ito? Ano po sinasabi niya? Kung papasinin po natin ang sinasabi po ng verse na ito, walk as a children of light. It is a command. Amen? It is a command na marapat po tayo mga anak ng Diyos ay lumakad sa kaliwanagan. Na marapat po tayo ng mga anak ng Diyos ay magsilbing ilaw ng mundong ito. Amen? Why? Because we are now in the light. Amen? Na hindi na po tayo yung dating tayo. Kaya nga po sabi ng Bible, ano po sabi ng Bible? For the old has gone and the new has come. We are all new creation. Amen. Amen? Amen. Kaya kapatid, wala nang time para balikan mo pa yung mga lumipas. Wala na tayong time para pagnilay-nilayin pa natin yung mga nagdaan sa buhay natin. Kailangan po nating harapin kung ano ang hinaharap. Amen?
Number 2 po, sabi po rito, believers are mandated to be vigilant in these end times. You must be alert. Yung sinasabi ko kanina, bilang mga Kristiyano, hindi po, marapat po na tayo gising. Huwag po tayong tutulog-tulog sa ating buhay Kristiyano. Bakit po? Ang sabi po rito, blessed are those servants whom the master finds awake when he comes. Sabi niya, truly I say to you, he will dress himself to service for service and have them recline at table. And he will come and serve them. If he comes in the second watch, or in the third and finds them awake, blessed are those servants. Sabi po, pinagpala ang isang tagapaglingkod na mararatnan ng ating Panginoon na gising, na matyagang naghihintay. Kung papansinin po natin dito sa 30, sabi po niya, if he comes in the second watch or in the third watch and finds them awake, blessed are those servants. Ano po ang ibig sabihin nito? Bakit po nabanggit itong oras na ito? Tingnan po natin po sinasabi ng Bible. Sabi, pagka-review po tingnan natin, ito pong second watch at third watch na ito, third hour na ito po yung madaling araw na probably po 3 a.m. Amen? Bakit po ito nabanggit? Sabi po rito, in the Bible, in second and third watches, refer to late night. 3-hour shift, usually 9 p.m., midnight, and midnight p.m., marking periods of midnight, high temptation, or spiritually battle. Amen? Lahat po tayo may mga kanya-kanyang spiritual battle sa buhay natin. Lahat po tayo may mga kanya-kanyang pinagdadaanan sa buhay natin. Amen? Marami po tayong binabattle sa buhay. Pero sabi nga po, we must be alert. We must be sober. Huwag po tayong padadaya sa kalaban. Amen? Kaya nga po sabi, tingnan po natin, sabi niya rito, Matthew chapter 24, verse 24 to 28, sabi niya, for false Christ and false prophets will arise and perform great signs and wonders so as to lead astray, if possible, even the elect. Kapatid, maging mapagbantay po tayo, lalo po ngayong mga huling araw. Bakit? Kasi po marami diyang lalabas na sasabihin, ako si Kristo, ito ang tunay na religion. Ito ang dito ka dapat pumasok. Ito, marami po magsasabi na sila ang tama. Sila ang ito. At ang masaklap po nito, sabi po, even the elect will deceive. Kaya nga po kapatid, kung hindi po tayo maging mapagbantay, kung hindi po tayo maging alerto, baka ikaw man ay ma-deceive. Baka ikaw man kapatid ay madaya. Amen? Kaya nga kapatid, huwag mo nga hayaan na madaya ka ng mundong ito. We must be alert. We must be alert kapatid. Dahil sabi ko nga po, padilim na ng padilim ang mundong ito. Dahil ang mundong ito ay sadyang mandaraya. Ahayaan mo ba kapatid na ikaw ay madaya? Amen? Sa 25 pa sabi niya, see, I have told you beforehand. So if they say to you, look, he is in the wilderness, do not go out. If they say, look, he is in the inner room, do not believe. For as the lightning comes from the east and shines as far as in the west, so will be coming of the Son of Man whenever corpse is. There is, the vulture will gather. Kita po natin kapatid. Huwag kang paladaya kapatid. Kaya nga po, sabi ng, ano po sabi ng Bible? Test the Spirit. Amen? Ang sabi po ng Bible, you will
know them by their fruits. Tingnan mo kung sino kausap mo. Tingnan mo kung anong bunga meron ng kausap mo. Amen? Huwag ka palalaya. We should alert. Amen? We should alert. Tama po, malapit nang dumating ang ating Panginoon. Pero hindi po lahat na nagsasabing, ito ang tama, yun nga ang tama. Ngayon pa, paano po tayo maging alerto? Paano po natin malalaman? Dapat po ikaw mismo, nagsisik, nagpapasa, nananalangin. Meron kang oras para sa Panginoon. In a way, na makausap mo ang Panginoon personally. Amen? Baka mamaya, ikaw yung Kristiyano na kapag araw ng Sabado, ikaw ay Kristiyano. Ikaw yung akala mo talagang napakabanal na Kristiyano. Ang tanong, paano yung pagdating ng Linggo hanggang Friday? How do you live? Are you still living in a holiness? Are you still walking in the presence of God? Sabi ko nga po lagi, di ba? Malalaman mo na ikaw ay isang tunay na Kristiyano kapag ikaw ay nag-iisa. Bakit? Kasi walang nakakakita sa'yo. Walang leader na tumitingin sa'yo. Walang pastor na tumitingin sa'yo. But God is looking at you. Amen? Kaya hindi mo malalaman kung ikaw ay isang totoong Kristiyano. Bakit? Kasi kahit nag-iisa ka, kasama mo banal na Espiritu. Kahit nag-iisa ka, namumuhay ka ng tama. Kaya nga kapatid, huwag kang padadaya. Amen? Sabi po rito, 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 to 3. Now concerning the times and the seasons, brothers, you have no need to have anything written to you. For you yourselves are fully aware that the day of the Lord will come like a thief in the night. Kita po natin, sabi po na binasa natin, ang ating Panginoon ay darating siya na paris ng isang magnanakaw. Darating siya sa oras na hindi tayo alam. Tama po? All we have to do is to be ready. Na kahit anong oras na tumatay, dapat handa tayo. Hindi natin malam, baka mamaya paglabas po natin dito, dumating ang Panginoon. Although wala pong nakakaalam kung kailan siya darating. Ang kailangan na po natin gawin is paghandaan ang kanyang muling pagbabalik. Bakit po? Sabi po nga po dito sa Bible commentary, sabi po rito. Sabi niya, efforts to determine the dates of Christ's return are foolish. Isa pong kabangmangan yung nag-e-efforts tayo. Sabi niya, na didetermine natin kung kailan babalik ang ating Panginoon. Isa po itong malaking kabangmangan. Bakit po? Sabi ng Bible, wala pong nakakaalam kung kailan siya babalik. Ang kailangan po natin is maghanda. Ihanda natin ang ating sarili, ihanda natin ang ating puso. Ihanda natin ang ating kaisipan. Ano po ibig sabihin nito? Ibig po sabihin, dapat po nakapokus po tayo sa ating Panginoon. Nakapokus po ang buhay natin sa mga heavenly things. We as a Christian, we will not chase anymore the things on this earth. For us to live with Christ is enough. Why? Because Christ is more than enough for us. Amen? Kaya nga po sabi niya, efforts to determine the date of return of our police. Don't be misled by anyone who claims to know. We are told here that no one knows and that even believers will be surprised. The Lord will return suddenly and unexpectedly.
Hindi po natin inaasahan ang kanyang pagbalik. But He will surely return. He will surely come. Hindi nga lang po natin alam kung kailan. Amen? Kaya nga po, ang role na po natin is paghandaan. Be ready. Be vigilant. Amen? Dahil sabi po niya rito, because no one knows when Jesus will come back to earth, we should be prepared at all times. Kaya nga po sabi niya, di ba? Either second hour or 10th hour. Sabi niya, suppose he were to return today, how would we find you living? Are you ready to meet Him? Live each day prepared to welcome Christ. Are you ready to welcome Jesus Christ? Amen. Praise God. Because Jesus Christ, He will return anytime. Amen? Number 3 po, sabi ko rito, believers are mandated to be vigilant in these end times. You must be persevere. Sino po rito yung taong mainipin? Sino po rito yung taong walang tiyaga? Walang tiyagang manalangin, walang tiyagang mag-share ng gospel, walang tiyaga sa trabaho. Naghahanap ng trabaho, pero kapag ka napasok sa trabaho, sasabihin pagod. Sasabihin, kasi mga boss ko, kasi mga katrabaho ko. Tama po? Walang tiyaga. But kapatid, as a Christian, we must persevere. Kailangan po natin ng katiyagaan sa paghihintay natin sa ating Panginoon. Kaya nga po sabi kanina, di ba? We must be ready to welcome our Jesus Christ at all times. Amen? Sabi po rito, but now this, that if the master of the house had known at 1 hour the thief was coming, who would not have left his house to be broken in two. Kasi nga, kung alam kung kailan pa, tsaka na lang ako gagawa, tsaka na lang ako mananalangin, hindi pa naman babalik ang Panginoon. Tama po? Tsaka na lang ako magsishare, kasi bata pa naman ako. Tama? Tsaka na lang ako mananalangin, enjoy ko muna to kasi okay pa naman ang buhay ko. But remember kapatid, ano po sabi sa Bible? Merong isang binatang mayaman na umani ng napakarami at ang sabi niya, papagawa ako ng mas malaking kamalig upang pagsidlan ng aking mga ani upang sa ganon ang aking buhay ay aking ma-enjoy. Pero ano pa sabi ng Panginoon? Hangal ngayong gabi, ikaw ay mamamatay. Notice po ano sabi ng Panginoon? Hangal! Ikaw ay mamamatay ngayong gabi. Bakit? Kaya nga po sabi ni James, di ba? Ano po sabi ni James? Ang buhay daw po ng tao ay parang isang aso lamang na nagling naririyan pagka kayo nawawala. James 4:14. Kaya nga po kapatid, kung ano po yung magagawa natin ngayon, wag na po natin pagpabukas. Sino po dito ay ang meron ng mamaya na habit? Mamaya na syndrome? James 4:17, ano po sabi niya? Kapag daw alam mo ang tama at hindi mo ginawa, ito raw ay kasalanan. Tingnan po ninyo sa James 4:17. Kaya nga kapatid, bilang mga Kristiyano, gawin na po natin kung ano po ang mararapat na gawin natin para sa Panginoon. Huwag na po natin ipagpabukas pa ang pwede natin gawin ngayon. Bakit? Dahil hindi po natin alam kung sa araw ng bukas tayo po ay muli pang magmumulat. Kung tayo po ay muli pang gigising. Amen? We must do mga kapatid kung ano man ang pwede natin gawin ngayon.
Kaya nga po sabi ng Bible, now is the time. If you hear the word, now is the time of salvation, na sabi po ng Book of Romans. Ibig sabihin, kung ano ang kaya mong gawin ngayon, pwede mong gawin ngayon, gawin mo na ngayon pa, kapatid. Huwag mo nang ipagpabukas pa. Amen? Sabi po rito, Romans chapter 8, verse 18. For I consider that the suffering of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Alam niyo po, kapatid, hindi naman po nasasayang. Tandaan po natin, wala pong nasasayang sa ating ginagawa para sa ating Panginoon. At sabi nga po ng Bible, di ba? 1 Corinthians chapter 15, di ba? For your labor in the Lord is nothing vain. Amen? Lahat po ng ating ginagawa dito sa mundong ito para sa Kanya, nalalaman po yan ng Panginoon. Even yung pag-a-arrange lang ng upuan, ina-appreciate po yan ng Panginoon. Akala mo lang, wala. But it is your investment into heaven. Kung yan ay ginagawa mo with your heart. Kung yan ay ginagawa mo heartily, kapatid, yan ay na-appreciate ng Panginoon. Yan ay nakarecord sa Panginoon lahat ng ginagawa mo sa mundo. Amen? Kaya nga po, sabi niya, for I consider that the suffering of this present. Kaya nga kapatid, huwag kang padadala kung ano man meron ka ngayon. Kung ikaw man ngayon ay may mga pinagdadaanan, go on kapatid. Bakit? Dahil alam po natin kung sino kasama natin. Tama? Sabi ng Panginoon, for I will not leave you nor forsake you. Tama po? Hindi kayo iwan ng Panginoon kapatid kasi kahit anong sitwasyon meron ka. Ang kailangan po natin is faith with action. Ang kailangan po natin yung pananampalataya na hindi kayang yanagin ng kahit anong sitwasyon. Sabi nga po ng Bible, ano po sabi ng Bible? Faith is the substance that we have for, that is not unseen. Amen? Kailangan lang po natin kapatid is paniwalaan yung mga bagay na pinangako sa iyo ng Panginoon na ito'y kanyang tutok din sa kanyang takdang panahon. Amen? Kailangan lang natin panghawakan. Kaya lang kapatid, ang problema, kung hindi ka nagbabasa, ano panghahawakan mo? Tama? Kung hindi mo kilala ang Diyos na sinasamba mo, ano panghahawakan mo? At paano mo siya makikilala kung hindi mo siya kinikilala? At para makilala mo siya, kailangan mo siya kilalanin through His Word. Amen? Kaya kapatid, sabi nga po nung binasa natin kanina, di ba? We must keep burning our lamp. We must have faith with action. Amen? Sabi po rito, James 1:12. Sabi po, blessed is the man who remains steadfast. Blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the test, he will receive the crown of life. Sino po dito nagnanais o inaasahan ang putong ng buhay? Amen? I believe lahat po tayo dito ay umaasa sa putong ng buhay. Ay nagnanais na magkaroon po ng putong ng buhay. Tama? Therefore, kapatid, we must remain steadfast. Under trial, sabi po rito, for when he has stood the test, we will receive the crown of life. Hindi po ganun kadali.
Yes, yes. Pero sabi po ng Bible, hindi raw po pahihintulutan ng kahit anumang struggle na hindi natin kaya. Nabiyan sa ating kakayahan. Tanda po natin, lahat ng ipinapahintulot ng ating Panginoon sa buhay natin, yan ay ayon sa kung anong kakayahan meron tayo. Through Jesus Christ. Amen? Kung pinahintulot ng Panginoon ang anumang struggle sa buhay natin, anumang pagsubukan, siya rin po ang magbibigay ng way out sa atin. Amen? Ang kailangan lang po natin is malaman natin. At para malaman po natin, kailangan po natin makipag-communicate sa Kanya. Through the Holy Spirit. Through His Word. Through prayer. Amen? May nakuha po tayo. Amen. Ang sabi po rito, Jeremiah 17:7, Blessed is the man who trusts in the Lord. Blessed is the man who trusts in the Lord. Kapatid, kanino mo ba isinasandig ang iyong paniniwala? Kanino mo ba isinasandig ang iyong pananampalataya? Kapatid, ang sabi nga po ng Bible, ang isang tao daw na nagtatayo ng bahay sa buhanginan, ito ang kapares ay para isang manman. Bakit? Kasi nga po, pagdating ng tag-unos, ito'y madaling mawasak. Amen? Bakit? Dahil buhangin po ang kanyang kinatatayuan. Ngunit ang taong nagtayo ng bahay sa panulokang bato, ito ay isang taong matalino. Dumating man ang unos at bagyo, ito ay hindi magigiba. At wala pong ibang panulokang bato kundi ang ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, kapatid, ang iyong pananampalataya dapat nakatuon lamang kay Kristo Jesus. Amen? Ang ating pananampalataya dapat po ay nakapokus lamang sa Panginoon. At para po makapag-focus tayo sa ating Panginoon, kailangan po natin merong regular na komunikasyon sa Kanya. Amen po? Kaya nga po sabi niya, Blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord. Amen? That is how we will be ready sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ano, kapatid? Are you ready? Are you ready? Amen. Praise God. Ayan na po sabi po rito. Conclusion po natin. Sabi niya, conclusion po, sabi niya rito, Jesus called us to live ready for His return. To be ready is to live in light. To be ready, to be alert, is to stay watchful and not be spiritually asleep. Bakit ito balog-balog? Amen? Then sabi niya, to persevere is to remain faithful even in difficulty. We don't know when He will come, but we are called to be prepared at all times. As Jeremiah 77 says, Blessed is the one who trusts in the Lord. So let us live each day ready, alert, and persevering, because the Son of Man is coming when we do not expect. Amen? Amen. Glory to God po.